I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipinos, and OFW. Shout out sa inyo. But anyway guys, mayroon tayong upload videos updates. Naku po, mayroon pong dumaan sa wall ko mga bes. Tapos nag-research ako, may nakita na naman ako. Ito po guys, babasahin ko sa inyo. Sabi po ng Pilipinas Today, titingnan natin yung source natin ha, baka mamaya sasabihin nyo fake. Pilipinas Today. Ayon sa social media post, nakasaad sa Chinese characters ang Filipino translation nito. Dalawang isla, pinaglalabanan ang rights nitong isla. Dapat buo makuha natin. Ay, medyo nakakaalarma ito mga kababayan ha. Hindi po magandang balita ito. Siguro alam nyo itong Pilipinas Today, lahat po ng mga post nila, legit po yan no. May source sila na pinagkukuhanan. Kaya nakakaalarma din ito. Guys, ano po ang kapalagayan nyo dito? Basahin ko ng tuluyan ha, para kompleto detalyado. Sabi po dito guys, nakasaad din di umano sa mga post na ang Palawan ay bahagi ng China base sa historical data at ang islang ito ay dating may pangalang Xingxi, Xinghi, noong panahon ng Ming Dynasty. Aba, talaga naman. Ito guys, parang translate to sa Pilipino, no? Pero ang nakasulat, lingwahe nila. Handwriting nila. Ika nga, Chinese, words. Pero parang tinatranslate ito sa Tagalog. Tuloy. Sabi dito mga kababayan, ayon sa ulat, patuloy ang paglaki ng suporta ng naturang territorial claim na matatagpuan sa South China Sea sa mainlanders. Grabe din to no. Ganid talaga itong bansa na ito sa totoo lang. Tuloy, kabilang sa nagpalakas sa loob ng Chinese government na ang kini ng Palawan Islands ay base sa inihirit ni US President Donald Trump na pasok sa teritoryo ng Amerika ang Gulf of Mexico at Greenland na ibinabase rin niya sa historical data. Agay, agawan pa more. Ano ba yan? Tuloy, while this could just be nonsensical post by radical nationalists, we all know that their social media are heavily regulated. And the fact that posts like this are tolerated means something weird might be going on ayon sa isang observer. Agay. Tuloy. Also, coincidence lang ba na may Chinese ship surveying Palawan recently? Tanong niya. Well guys, no, medyo nakakaalarma rin ng ganito. Pati ba naman ang Palawan aangkinin? Ano yun? Kagahaman naman yun. Aba, magkakaroon talaga ng gera yan pag ganyan ang ginagawa ng China guys ha. Ito, sabi dito. Ayan mga kababayan, Palawan is ours. Kumakalat sa social media sa mainland China. Aba, isang nakakabahalang social media post ang di umano'y kumakalat ngayon sa mainland China kung saan sinasabi na ang isla ng Palawan ay bahagi ng kanilang teritoryo base sa historical data ng bansa. Aba, ano naman gawa-gawa nila? Kung natatandaan nyo guys, imbis na yung 9 dash line ba yan? Tapos ginawang ilang dash line ba yun? 10? Agay. Tingnan nyo. Mahilig kasi ito sa sa pang-aangkin itong bansa na ito. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Medyo nakakaalarma nito mga kababayan. So dahil dyan, kaya ko in-upload ito para ma-inform ko po kayo. Kasi medyo hindi na maganda yung mga ganitong klaseng post na kumakalat po sa lugar nila na ang Palawan ay sakop ng teritoryo nila. Aba, hindi naman po pwede yan. Ipaglaban po ng bansang Pilipinas. Nako ha, talaga naman. Lahat na lang. Alam nyo guys, napapansin ko,
nagkaganito sila mula nung umupo si Digong sa Malacanang, sa totoo lang. Well, kung tama man yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China, maari nga. Kaya nga siguro sira ng haharas, gawa ng ganun. So, sabi nga natin, nakakaalarma, pati ba naman Palawan. Maraming kayamanan dyan, mga bes, ha? So, hindi naman siguro, hindi naman papayag ang Pilipinas na maangkin nila nga yan. Yang Palawan na yan, hindi po pwede, hindi tayo papayag, talagang mag-iinit ang utak ng mga Pilipino pag ito may katotohanan. Hindi naman pwede po yun. Nako. Kung tama yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio na isinuko ni Digong Ayungin Shoal sa China, ibig sabihin may dahilan sila kung bakit sila nang haharas, di ba? Kung isinuko na pala, ibig sabihin na budol tayo, betrayal yan. Ay sus, grabe. Alam nyo bakit nagkaganito? Itong kaguluhan dyan sa West Philippine Sea mula nung umupo si Digong, sa totoo lang. At ngayon, nakaupo si Pangulong Marcos Jr. Mabuti ka mo, nakaupo siya. Nabisto lahat ng mga anomalyang nangyayari sa mga nakaraan. Di ba guys? So, dahil dyan mga kababayan, ito pa yung isang post. Basahin ko. So, ito pa mga bes, yung isang post. February 12 ito. So, ibig sabihin, before the, pinost ito ni For the First Couple noong February 12. So, ibig sabihin, bago yung kampanya nila, mga kababayan, nagkaroon po ng meeting. Itong, yung Chinese Communist Party counterpart ng PDP Laban. Agay! So, dahil dyan, basahin ko po sa inyo. Okay? Sabi po dito mga kababayan. So, ito mga bes, kung nakikita nyo, yan po ay ang PDP Laban. Nakikita niyo naman siguro yung flag natin. At yung sa kabila naman, ito po yung Chinese Communist Party. OM goes. Pinost po ito ni For the First Couple, February 12. So, I think, itong pag-uusap ng PDP Laban, guys, bago magkampanya, no? So, dahil dito mga beso, basahin ko, maiksi lang ito, Dito, mahal nila ang Pilipinas kaya kailangan magpatibay ang ugnayan sa Chinese Communist Party. Agay. Ayan Kitang-kita nyo yung mga litrato na yan. Ang litrato hindi nagsisinungaling, Sabi dito, ayan, PDP Laban meets with the Chinese Communist Party counterpart. See? Ano guys ang kapalagayan nyo? Agay. Yan na nga sinasabi natin. Parang masasabi nyo na alam na this. Di ba guys? PDP Laban recently met with the International Department of the Chinese Communist Party, which is ang CCP, at Sheraton Hotel, Pasay City, to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Ano yun? Presidente si Digong? Alongside party official from both PDP Laban and CCP, Rodrigo Duterte, PDP Laban chairman and former Philippine president, attended the meeting through video conference. Oh my goodness. Ano mga kababayan, kapalagayan nyo? Alam na this. Hindi na po tayo magtataka kung binabansagan sila ng pro-China. Agay. Ang isang post, so dahil dyan mga kababayan, panoorin nyo po itong post ni Cookie Rocky. Nako, guys, magugulat kayo dito ito. Kaya pala mga kababayan, yung pakiusap ni Digong na iboto daw si Sara, iboto daw yung mga PDP senadors, mga bes, para makaupo daw sila sa Senado. Pag daw nakaupo sila,
may pag-asa daw si Sara Duterte na hindi siya ma-impeach. Pakiusap niya yun, no? So, para sa ating mamamayang Pilipino, wag natin iboto ang PDP laban na senadors. Walang magandang maidulot yan sa bansang Pilipinas. Dahil kung tama itong mga nababasa ko, itong in-upload ko na ito, medyo nakakaalarma yan, mga kababayan, hindi po maganda. So, pakinggan nyo ito. Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang pondo ng kampanya ng PDP laban ngayon 2025? Walang iba kundi sa China. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang ilang opisyal ng PDP laban sa Chinese Communist Party. Ang usapan, suporta sa kampanya nila, kapalit ng pagpapasa ng batas na papabor sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Hindi lang yan, gagamitin ang pinakamalalaking troll farms para linisin ang pangalan nila, sirain ang administrasyon, at galitin tayo para manggulo ang bayan. Klaro na naman ang plano nila. China ang financer ng Duterte PDP laban. May bonus pang pang-areglo sa mga senador para maibasura ang impeachment case ni VP Sara. Mga kababayan, ipapamigay ba natin ang Pilipinas kapalit ng kapangyarihan nila? Mag-isip tayo. Oh guys, napakinggan nyo? Sabi ko sa inyo Kaya ipag-pray natin po na hindi magtatagumpay ang mga yan. Ipaglaban natin ang sariling atin. Iboto natin yung mga kandidato na talagang pinaglaban ang soberenya ng bansa. Kaya naman si Pangulong Marcos Jr. guys, talaga namang pinagpapalandakan niya sa social media at sa rally ng alyansa na kailangan natin ipaglaban ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal, yung soberenya natin. Alam nyo, ito si Pangulong Marcos Jr. Malakas kasi ang ang intel nito guys, no? Kaya for sure may nalalaman yan. Dito sa video na ito. May nalalaman ng Pangulo kaya malakas ang loob niya na nagsalita sa social media na kailangan na ipinarating niya sa sambayan ng Pilipino na iboto ang tamang kandidato. Na yung alam natin na ipinagtanggol ang bansa natin. Yun ang kanyang pahiwatig For sure yan. Kasi Pangulo ng bansa yan. Kaya lahat yan may information siya. May access yan sa lahat ng informasyon. Pangulo yan Kaya may nalalaman siya. Baka darating ang panahon, siya na mismo ang magbubunyag. Naku po. Sa mga anomalyang nangyayari sa mga nakaraan. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako, pag-pray po natin ang bansang ito na naway magkaroon ng kapayapaan, pagtulungan at pagkakaisa at hindi magtatanggumpay ang kasamaan. See you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.